Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Okay mga kabunyog. So, kahapon, diniscuss ko yung pahayag ni Sara sa supporters niya. Siguro po napanood nyo na yon. Yung pala, may mas mahaba palang video yon. May mas mahaba palang video yon. Marami palang mga sinabi pa si Sara na wala doon sa diniscuss ko kahapon. Wala kasing video kahapon eh. Yung diniscuss ko niyan kahapon, yung pahayag ni Sara para sa mga supporters niya, ano lang yon? Maiksing parang poster. Mainly, ang sinabi ni Sara doon sa statement niya kahapon, hindi ito ang panahon ng pamumulitika. Yun lang naman yung sinabi niya eh. Pero ngayon, mayroon siyang mga sinabi na parang pinapatamaan ang mga. Siyempre, sino ba yung mga kaaway niya ngayon? Nangunguna diyan sila Martin Romualdez. Nangunguna diyan yung si Martin Romualdez at siyempre damay na diyan yung mga kongresista na kakampi ni Martin Romualdez. Ang sabi ni Sara dito sa mas mahabang statement niya, ano daw? Ang sabi niya, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na kaibigan sa tabi mo. Sa tingin niyo mga kabunyog, sino kaya ang pinapatungkulan niya dyan? Magmasid daw at magkilala kung sino ang mga tunay na kaibigan sa tabi mo. Kaya, ano kaya yan mga kabunyog, mga kababayan? Ano kaya yang, malinaw naman, parang advice niya yan para sa lahat, pero habang sinasabi niya yan, mapapansin nyo na parang galing sa kanyang experience. Magmasid at makilala kung sino ang tunay na kaibigan na nasa tabi mo. Dahil sa totoo lang, nung kampanya ni Marcos at ni Sara nung 2022, yung mga sila Romualdez, yung Marcos Arroyo Duterte, yung sinasabing unity team, talagang close na close sila, nagbibiruan pa. Pero ngayon, bigla, nag-aaway na ngayon si Martin Romualdez at si Sara. Tinawag niya si Martin Romualdez tambaluslos. Tapos sabi nga ni Harry Roque, akala nila tapos na yung away na yan. Bigla ngayon, tinanggalan ng confidential fund si Sara. Kaya matindi to, sabi ni Sara, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na kaibigan. Mayroon pa rin siyang mga sinabi dito sa statements niya. Mahaba pala yun. Di ba may mga supporter si Sara. Napanood ko si Sasasot. Sabi ni Sasasot, medyo nakakalungkot din na si BP Sara hindi gumaganti. Sabi nila, si BP Sara daw ay nananahimik. Hindi raw maganda yon, sabi nila Sasot. Yung mga supporters ni Sara, yung mga maiingay na supporters ni Sara, ang gusto nila kay Sara, magalit na ito, gumanti na. Sabi ni Sara doon sa statement niya, may panahon para sa lahat ng bagay. Yun. Sabi niya dyan, may panahon ng pagsilang, may panahon ng pagkamatay. May panahon, kumbaga may panahon daw ng tag-init, may panahon ng taglamig. Yan. Mahaba yung sinabi niya eh. May panahon para sa lahat ng bagay. Parang pagbabanta na hayaan nyo, darating ang time. Darating ang panahon. Kasi sabi niya nga, may panahon sa lahat ng bagay. Parang pag pinakinggan mo yung mga sinasabi niya, parang banta ito sa mga kongresista at mga politiko na kumakampi kay Romualdez at parang tumitiwalag sa kanya. Kasi, siyempre, hindi nasanay si Sara sa ganyan. Spoiled niya eh. Spoiled. Hindi naman si Sara nakaramdam sa Davao City na may kalaban sila eh. Kumbaga, sila ang hari sa Davao. Kaharian nila ang Davao. At nasanay si Sara na special siya. Spoiled siya eh. Kaya nga mayabang si Sara. Sa kanya, wala siyang para sa kanya, kayo ang makiusap sa akin, hindi ako ang makikiusap sa inyo. Lahat ng gusto niya nasusunod. Tapos ngayon nakaramdam siya na yung inaasahan niyang kaibigan niya, sila Martin Romualdez,
at ang sila Lisa Araneta Marcos, yung pala hindi tapat sa kanya. O, tapos maraming kongresista na inaasahan niya, kakampi niya, yung pala hindi. O, yun yung ano, pag pinakinggan mo yung mga pinagsasabi ni Sara, mahaba kasi itong video message, dito mas kumpleto na. Nung pinanood kasi natin to kahapon, ay nung diniscuss ko kasi to kahapon, kulang eh. O, ito mga kabunyog, panoorin nyo. Lubos na nagpapasalamat. Mga minamahal kong kababayan, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang patid na suporta sa opisina ng Vice Presidente at sa gagawaran ng edukasyon. Ang inyong matatag na paniniwala sa kahalagahan ng aking trabaho at sa positibong pagbabago na aking maiaambag sa pag-udlad ng ating bansa ay siyang nagbibigay lakas at inspirasyon sa akin upang magpatuloy sa pagserbisyo sa ating bayan. Maraming Ayan. Actually, itong part ng statement niya para sa supporters niya kasi nagpapasalamat siya sa mga supporters niya. Ayan, ito. salamat sa mga gumawa ng Green Ribbons bilang pagpapahayag ng suporta sa akin. Naiintindihan ko ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa mga issue tulad ng pakikialam sa budget at usapin ng confidential fund. Ang mga hamon sa pamumulitika ay maliit lamang kumpara sa mas matinding pagsubok sa ating ekonomiya bilang epekto ng posibleng paglaki ng tunggalian ng Israel at Hamas at tumatagal na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Wow, biglang naging concerned sa Biglang naging concerned. Biglang naging concerned si Sara sa kahirapan ng mamamayan. Hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo na tutukan ang paghahanda sa darating na panahon ng taghirap, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang bilihin. May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na malayo pa ang susunod na halalan para sa pagkapangulo. Higit na mahalaga ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at pagiging handa para tiyakin ang ating mga pamilya ay ligtas at matatag sa darating na mga buwan. Huwag kayong sumama sa anumang... Ito na. Ito na yung mga patama. Patama ito kila Romualdez at sa mga kongresista. Sigurado tayo. Uri ng pang-aapi. Sa halip, sa mga oras ng kagipitan, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi. Lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. May panahon ng kapanganakan at kamatayan. Parang pinaparinggan niya yung mga kongresista. May panahon din maggaganti ako sa inyo. Hindi pa ito ang panahon. Kaya may mga nagsasabi na supporters niya, nalulungkot daw sila kay Sara kasi nananahimik daw, hindi gumaganti. Parang pinaparinig dito ni Sara, may panahon para sa lahat ng bagay. Panahon ng pagtatanim at pag-aani. Panahon ng pagsugod at paghilom. Panahon ng pagwasak at pagtatayo. Panahon ng pagluha at pagtawa. Panahon ng pagluluksa at pagsayaw. Panahon ng pagkalat at pagtipon ng mga bato. Panahon ng yakap at panahon ng pag-iwas sa pagyakap. Panahon ng paghanap at pagtigil sa paghahanap. Panahon ng pag-iingat at pagtatapon, panahon ng pagpunit at pagtahi, panahon ng katahimikan at panahon ng pagsasalita, panahon ng pagmamahal at pagkapuot, panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Sa bawat yugto ng ating buhay, mahalaga na piliin natin ang kabutihan, pagkakaunawaan at pagkakaisa. Sa bawat panahon, maging matatag tayo sa pagharap sa hamon at maging handa sa pagtanggap ng pagbabago. Ang mensahe ko na ito ay naglalaman ng mga salita mula sa aklat ng Ecclesiastes na nagpapakita ng mahalagang mensahe tungkol sa mga panahon ng buhay at kung paano tayo dapat kumilos at mag-isip sa bawat isa sa mga ito. Magtulungan tayo para sa kapakanan ng ating bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at tiwala. Mga kababayan, patuloy tayo maging matatag sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Anong masasabi niyo mga kabunyog?
Di ba? Oh. Yung mga may panahon daw ng pananahimik, may panahon ng pagsulong, may panahon daw ng parang may panahon ng pag-atake, may panahon ng pananahimik. So, parang nagbabanta sa mga kumakalaban sa kanya ngayon, na tingin niya kalaban niya, may panahon para sa inyo. Alam niyo mga kabunyog, mahaba pa to. Yung kanyang ama, si Digong, maraming pinagsasabi kontra sa kamera. Sa tingin niyo ba mananahimik yung mga kongresista? Hindi. Kaya mahaba pa to. Mahaba pa tong magiging away na ito ng mga unithieves. Buti naman yan, mag-away-away sila. Kaya yan si Sara, ano siya? Kung actually ang totoo doon sa mensahe niya, mararamdaman mo, tinamaan siya eh. Tinamaan siya kasi yung akala niyang mga kaibigan, hindi pala. Imaginein mo nga naman, alisan ka ng confidential funds. Hindi mo pa yan naranasan sa buong buhay mo. Kasi ang tagal nyo na buhay kayo na parang mga hari, reyna, prinsesa, prinsipe ng Davao. Kaharian nyo ang Davao eh. Di ba? Tapos ngayon, bigla inalisan siya ng confidential funds. Talagang sobrang pagpapakapahiya yun sa kanya. Ang totoo, ang dami niyang sinabi, ang dami niyang dinada. Simple lang naman. Ipaliwanag niya lang naman sana saan napunta yung confidential funds niya. Yung transfer ng Office of the President noong 2022 na 125 billion na confidential funds. Ipaliwanag niya lang saan napunta. Tapos, wala nang issue yan eh. Kaya lang, wala. Talagang marami pa siyang mga dada. Sabi nga ni Risa Hontiveros, mas madami ka pang patutsyada kaysa paliwanag eh. Yan ang totoo. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, pinanood ko lang sa inyo. Kumpleto yun napanood nyo. Ang matindi doon na sinabi niya, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na kaibigan. Kasi naranasan niya yan eh. Naranasan niya yan. Diyan, malalaman niya na sila na mga magnanakaw at mandarambong walang permanenteng kaibigan. Walang permanenteng kaibigan. Sa kanila ng mga trapo, walang permanenteng kaibigan. Lalo pa sa parte ng Marcos at ng Romualdez, nasarapan na sila sa Malacanang. Bakit si Sara Duterte ang imamanok nila sa 2028? Samantalang masarap na ang buhay sa Malacanang ng Marcos at Romualdez. Kaya nag-iisip na ang Marcos at Romualdez, sino ang pwedeng pambato nila? Kung kayanin, kung lumakas si Martin Romualdez, bakit si Sara Duterte? Ayun, yan ang nangyayari diyan. Kaya ganon ang mga laman ng sinabi ni Sara. At yung mga kongresista na inaasahan niyang kakampi niya, inalis ang kanyang confidential funds. Masakit talaga yan. Masakit talaga yan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, mabuhay po tayo. Magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.